Sumugod ang mga sundalo ng Aspen, sumisigaw na ipapakita nila ang dangal ng mga Grey Dog at lalaban hanggang kamatayan. Umalangaw-ngaw ang kanilang tinig sa buong larangan ng digmaan, umaabot sa gitna ng kaguluhan ng nagbabanggang bakal at umaangat na alikabok. Iwinasiwas ng isa sa mga Grey Dog ang kanyang malaking pamalo ng may galit na galit, ngunit walang kahirap-hirap itong sinangga ni Oden gamit ang kanyang kamay. Natigilan ang mga kalapit na sundalo sa hindi kapani-paniwalang lakas na iyon. Nakangiti ng may kumpiyansa, sinabi ni Oden sa Grey Dog na sasagutin niya ang tapang na iyon sa pamamagitan ng pagpapadala rito sa panig ng Panginoon. Ang tono niya ay halos nagbibiro, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa nakamamatay na balak. Sa sumunod na sandali, humagupit ang kamao ni Oden sa ulo ng Grey Dog, at matalim na umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkadurog ng buto. Bumagsak ang Grey Dog ng walang buhay, durog ang bungo sa isang brutal na suntok. Nalaglag ang panga ni Andrew sa sobrang gulat, hindi siya makapaniwala sa nakita. Sinangga ni Oden ang isang sandata gamit ang kamay lang at hindi man lang nasugatan. Anong klaseng laman yan? Anong klaseng halimaw na lakas ang nagtatago sa likod ng kalmadong ngiti na yan? Nang makita ang kapangyarihan ni Oden, bahagyang namula si Pin at sinabing may mapanuksong ngiti. Ang lalaking to, mukhang may pakinabang din pala. Si Rem, ayaw magpahuli, ay sumugod at tinaas ang kanyang palakol. Ang kanyang mga hakbang ay dumadagandong na parang dumarating na halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, may nakatatakot na liksi na iwinasiwas ni Ragna ang kanyang espada. Hinihiwa ang isang sundalo ng Grey Dog at muntik nang mahati si Rem. Halos hindi naiwasan ni Rem ang hiwa ni Ragna. Ang talam ay dumula sa hangin ng malapit na halos kalmutin ang kanyang buhok. Galit na galit siyang tumitig at sumigaw kay Ragna, tinawag itong baliw at tamad na sukab, at tinanong kung sinusubukan din siyang hiwain. Si Ragna, walang pakialam at kalmado tulad ng dati, ay sumagot ng may mahinang ngiti, sayang at nakaiwas ka, Rem. Lalo lang nagalit si Rem sa kawalang bahala ni Ragna. Bago pa siya makasagot, isa pang sundalo ng Grey Dog ang sumugod kay Ragna. Ngunit walang kahirap-hirap itong iniwasan ni Ragna at sinaksak ang lalamunan ng lalaki sa isang malinis na galaw. Tumalsik ang dugo sa lupa, ngunit hindi nagbago ang malamig na ekspresyon ni Ragna. Habang pinuputol ang ulo ng isa pang Grey Dog, bumulong si Rem na isang araw ay pagpuputol-putulin din niya si Ragna. Si Ragna, lalo pa siyang pinupukaw, ay nanunuya namang nagtanong, isang araw. Bakit hindi ngayon? Takot ka? Muling tumaas ang tensyon sa pagitan nila, kahit sa gitna ng kaguluhan. Si Rem, na malapit ng sumabog, ay sumigaw kay Oden, inuutusan itong ipaalam sa kanyang Diyos na malapit ng padalhan ni Ragna ng isang mabuting kaibigan. Ngumiti lang si Oden at kalmadong sumagot na, sabi ng Panginoon, ayaw niya ng ganyang klaseng kaibigan. Mula sa likuran nila, si Chris, na halatang sawa na sa kanilang away, ay bumantong hininga ng malakas at nagtanong kung seryoso ba silang mag-aaway ngayon, sa gitna ng labanan. Isang sundalo ng Grey Dog, na nakakita sa pagkawatak-watek, ang sumigaw sa kanyang mga kasamahan na palibutan ang baliw na pulutong habang sila ay hiwa-hiwalay. Ngunit bago pa nila may sigawa ang kanilang plano, kumilos si Jackson na parang anino, mabilis na hiniwa silang lahat bago pa may makapansin. Ang mga katawan ay bumagsak ng halos walang ingay. Tiningnan ni Jackson ang kanyang nag-aaway na mga kasamahan at bumulong, mga ugok. Si Enchred, ang kanilang kapitan, ay nagsabi sa iba na hindi na kailangang patayin ang bawat Grey Dog, sira-sira na rin naman sila. Sa sandaling iyon, may matalim na kislap ng liwanag na kumurap mula sa mga palumpong, at agad itong napansin ni Jackson. Sumigaw ang kanyang instinto ng panganib. May pamana kay Enchred, ngunit agad itong sinalo ni Jackson bago pa makakilos si Enchred. Walang silbing bumagsak ang pana sa lupa. Tiningnan ito ni Enchred at mahinahong nagtanong, nandito na sila. Tumango si Jackson ng seryoso. Oo, ang Hawks Talon. Ang pangalan pa lang ay nagpalamig na sa paligid nila. Dinampot ang pana, ngumiti si Rem at tinanong si Enchred kung alam ba niya ang pagkakaiba ng sniper at hunter. Commandant si Enchred, nagulat sa biglaang tanong. Nagpatuloy si Rem nang hindi naghihintay ng sagot, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pananabik. Ang mga hunter ay mas masaya kaysa sa mga sniper. Lalo na ang axe hunting, iyon ang tunay na kilig.
Si Enchred, na kalahating nalilito at kalahating nag-aalala, ay nagtanong, ano ang sinusubukan mong sabihin? Hawak ang pana sa pagitan ng kanyang mga daliri, sumagot si Rem, kung may tatanggap ng regalo, dapat magbigay din ng kapalit. Nang walang anumang salita, mabilis siyang tumalon mula sa bangin patungo sa direksyon ng Hawk's Talon, kumikilos ng may ligaw at padalos-dalos na enerhiya. Pinanood siya ni Pin at nagulat na nagtanong, pinapayagan ba siyang kumilos ng mag-isa ng ganyan? Umiling lang si Chris at sinabing hindi madaling mapatay si Rem, mas mabuting hayaan na lang siya. Bilang si Andrew kay Enchred at nagmungkahing umatras muna sila, itinuturo na baka habulin sila ng pangunahing puwersa ng kalaban mula sa panig na iyon. At kung mananatili sila, magiging madali silang punteriya para sa Hawk's Talon. Tumango si Enchred bilang pagsang-ayon at sinabing bubuladyan nila ang Hawk's Talon sa abot ng kanilang makakaya at pagkatapos ay tatakas. Sinunog nila ang kampo ng kalaban, nilalamon ng apoy ang mga tolda at nagpakalat ng usok sa lugar habang sila ay umaatres sa gitna ng kaguluhan. Pinapanood ang pag-akyat ng apoy sa likuran nila, bumulong si Enchred, mukhang naging ugali na to. Si Pin, na tumatakbo sa tabi niya, ay bahagyang tumagilid ang ulo sa pagkalito, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Enchred. Napakataas sa bangin, naging limitado ang paningin ng Hawk's Talon dahil sa matinding usok. Sinuri ng isa sa mga sundalong kasama niya ang lugar at sinabing, mukhang nakapuslit na ang Mad Squad. Tinanong niya ang Hawk's Talon kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang Hawk's Talon, kalmado ngunit naiinis, ay nagsabing hahabulin nila ang mga ito. Samantala, sa ibaba, maingat na umaakyat ang squad ni Enchred sa bangin, gumagalaw sa makikitid na patungan at batuhan. Tahimik na nag-iisip si Enchred sa sarili na ang pagkilos ni Rem ng mag-isa ay hindi bahagi ng plano, ngunit hindi naman masamang galaw. Hinahabol ni Rem ang Hawk's Talon, at bilang ganti, hinahabol naman sila ng Hawk's Talon, mapanganib na balanse, ngunit maaari itong maging kalamangan nila. Gagamitin nila ang sarili nila bilang cane upang maagaw ang atensyon ng lawin. Ang lupain na pinili nila ay magaspang at matarik, na may maliit na espasyo para sa paningin. Mayroon lamang maliit na pagkakataon na makakakuha ng malinaw na pagtama ang lawin. Habang umaakyat, nakakita si Ragnar ng isang maliit na lungga sa bato at agad na pumasok dito, idineklara na komportable ang lugar bago humiga at sinubukang matulog. Tinitigan siya ni Andrew nang hindi makapaniwala, iniisip kung paano makakatulog ang sinuman sa ganoong sitwasyon. Sa isip niya, tahimik na nagsalita si Enchred kay Rem, sinasabi rito na manghuli ng ayon sa gusto niya. Samantala, si Rem, na mabilis na gumagalaw sa kagubatan sa paghabol sa Hawk's Talon, ay nag-iisip sa sarili na nagbabalik ito ng mga alaala. Noong una, siya ang hunter na labis na inaasahan ng kanyang tribo, isang pambihirang hunter, walang kapantay sa Palakol. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa panahong iyon ngayong umalis na siya, ngunit maaari pa rin niyang tawagin ang mga alaalang iyon sa sandaling ito. Gumagapang palapit sa Hawk's Talon mula sa likuran, kumalma ang paghinga ni Rem, ang kanyang mga mata ay matalim sa pagtuon. Mula sa unang sandali na nagkita sila, nagpasya na siya, ang Hawk's Talon ang kanyang biktima. Sa unahan, nagkomento ang isa sa mga bantay ng Hawk's Talon na ang mga miyembro ng Mad Squad ay tumatakas sa isang daanan, na nagpapahirap sa paghabol. Sumagot lang ang Hawk's Talon na, nagpapaliban lang yan, hindi ko mawawala ang aking punteriya. Ngunit bago pa matapos ang bantay sa pagpupuli sa kanyang commander, kumislap ang palakol ni Rem, at malinis na nahiwalay ang ulo ng bantay, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Agad na sumigaw ang isa pang sundalo, ambas. At sumigaw na magkanya-kanya sila, ngunit tila pumapanig kay Rem ang gubat. Humahagibis siya sa pagitan ng mga puno, kumikilos ng may bilis at katumpakan ng isang sanay na mandaragit. Nagniningning ang kanyang mga mata sa punanabik habang isa-isa niyang hinahabol ang mga tumatakas na sundalo. Ang tunog ng bakal na humihiwa sa laman ay nahahalo sa pagkaluskos ng mga sapatos sa tuyong dahon. Isa-isa silang bumabagsak. Isa na lang ang natitirang sundalo, nanginginig sa takot. Nang makita si Rem na sumusugod dito na parang isang gutom na aso, sumigaw ang lalaki sa purong takot. Narinig ang sigaw ng kanyang namamatay na mga sundalo, biglang lumingon ang Hawk's Talon, nag-iisip, kailan nakarating ang barbarong yan dito. Wala man lang senyales ng pagdating niya.
Bigla, nakita niya si Rem na nasa ibabaw na niya. Bumulong ang Hawkstalo na palaging pabor sa kanya ang pangangaso at nagpaputok ng pana habang tumatakbo, ngunit iniwas ni Rem ang kanyang palakol habang tumatakbo, at nahati ang pana bago pa man ito umabot sa kanya. Sa parehong galaw, inihagis niya ang palakol, at bumaon ang talam ng malalim sa balikat ng Hawkstalon. Sumubsob sa lupa ang mamamana, sumisigaw sa sakit. Tigilan mo ang pag-iinarte, ungol ni Rem, dahan-dahang lumapit dito, na parang isang mandaragit na nakahuli ng biktima. Gumamit ka pa ng lakas, munting lawin. Galit na tumangala sa kanya ang Hawkstalon, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, nanginginig ang mga kamay habang sinisikap na abutin ang isa pang pana. Ngunit hawak na ni Rem ang isa sa kanyang mga pana. Nakangiti ng malamig, sinabi niya rito, pambihirang pangangaso ito. Huwag mong tapusin ng nakakabagot. Nagngingit-ngit ang ngipin ng Hawkstalon, ang kanyang galit ay nahahalo sa kawalan ng magawa. Ngunit bago pa siya makakilos, itinusok ni Rem ang pana ng diretsyo sa kanyang lalamunan. Saglit na nang inig ang lalaki bago bumagsak ng tahimik. Tiningnan ang bangkay, ngumiwi si Rem at bumulong, nakakabagot hanggang sa huli. Inalis ang kanyang palakol mula sa katawan, bumantong hininga siya at sinabing, sana, inakala ko na mas kayapa ng Hawkstalon. Pagkatapos ay natigilan siya, biglang naisip na nagsisimula na siyang magsalita ng katulad ng kapitan. Napagtanto niya na matapos makasama ang kapitan ng matagal, marahil ay nakuha na niya ang ilan sa mga ugali nito nang hindi namamalayan. Palaging tinatanggap ng kapitan na kulang siya sa talento, ngunit patuloy siyang nag-iisip kung paano umusad sa susunod na hakbang. Kung matututo rin si Rem na yakapin ang ganoong pagtanggap at pagkakasundo at gawing kanya, marahil ay mauunawaan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging mas malakas. Marahil walang magbabago, pero maaari siyang sumubok. Gaya ng ginagawa ng kapitan, paulit-ulit nang walang pag-aalinlangan.